Praise God. Hallelujah. Ah, manatili po tayo nakatayo mga kapatid. At para sa unang ay sa pampisang panalangin bago ko ibigay ang exhort sa inyo mga kapatid ay inayaan ko kayong magsiyo po at manalangin tayo sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah Lord God, Ama namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli Ama, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa araw-araw ng aming buhay. Patuloy po namin sinusurrender sa inyo ang lahat-lahat, Panginoon Lord God. At alam po namin, Panginoon Lord God, hindi niyo po kami pababayaan. At tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang oras na to ng aming gawain. Nawa i-bless nyo ang bawat isa, Panginoon Lord God. Nawa ang bawat banal niyong salita na dadaan sa pulpitong to, Panginoon Lord God, ay maging kalakasan sa amin at maging magamit namin, Lord God, habang kami nagsisipaghintay sa inyong bugtong na anak, Panginoon Lord God. Alam po namin, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung wala kayo sa aming buhay. Kaya patuloy po kaming nagsusumamo, patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon Lord God, upang maging kaaya-aya, kalugod-lugod kami sa inyong harapan, Panginoon Lord God. At nawa, Panginoon, mangyari na ang pinangako niyo sa amin na buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dahilan ng aming mga pagsisikap dito at nawa matapos na ang aming paghihintay upang matapos na rin, Panginoon, ang paghihirap namin sa kadiliman ng sanlibutan to, Panginoon Lord God. Tulungan niyo po, Panginoon Lord God, ang inyong abang lingkod na maibigay ko sa aming mga kapatid, ang inyong mga banal na salita na nawa na hindi ako magkamali, Lord God, nawa kayo ang makita at hindi ang taong nakatayo di sa pulpitong to, Panginoon Lord God. Nawa ang inyong mga banal na salitang to ay may tanim sa puso ng bawat isa, Panginoon Lord God, upang may pamuhay namin ayon sa inyong mga banal na salita, Panginoon. Muli, Ama, maraming salamat po at dinako nyo kami sa lugar na to upang marinig namin ang inyong mga banal na salita, Panginoon. Muli, ito po ang aming mga samot dalangin sa inyo sa pangalan ng bugtong nyong anak na si Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Praise God. Bago po tayo mo po, inaanyahan ko po kayong buksan yung ating mga Biblia sa Mark 6, umpisa po sa 45 hanggang 51. Mark 6. Sabi po sa 45, and straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. And he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. And about the fourth watch of the night, he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. By then they saw him walking upon the sea. They supposed it had been a spirit, and cried out. For they all saw him, and were troubled. And immediately he walked with them, and said unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And he went up into them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measured, and wondered. At pwede po tayong umupo, mga kapatid. Purihin ng Diyos. Nawa, patnubayan tayo ng Diyos para sa unang mga banal na salita na tatalakayin natin bilang exhortation. At kanina pa pong abang tayo nakikinig sa mga kapatid natin na nagbibigay ng kanilang mga kanya-kanyang testimony at pasasalamat sa ating Panginoon. Halos nawa ang exhort na ito ay, sabi ko nga, parang ito na yung exhort sa mga patotoo lang at saka mga pasasalamat ng ating mga kapatid ay yun na rin ang exhort. At sabi sa Mark 6:45 to 46, sabi, and straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. Sa 46, and when he had sent them away, he departed into a mountain to pray.
Kung paanong sila ay namangka patungo sa kanilang kinalalagyan, ang Panginoon naman ay nagutos sa kanyang mga disciples na sumakay uli sa bangka at tumawid patungo doon sa kabilang gilid ng lawa. Siya naman ay naiwang kasama ang pulutong ng mga tao at matapos ay patuloy na pagmimisteryo sa kanila ay isa-isa niya itong pinauwi. Matapos yon, nanatiling mag-isa ang Panginoon at sa isang gilid ng burol siya nanalangin. Bago po nangyari itong bagay nito, kumbaga, kung i-dramatize natin, kung babasahin natin ang unang talata ng Mark 6, ito po ay yung una, yung kay Herodes, yung pagpugot ng ulo kay John the Baptist. Kasunod po nito, ang nasa kalagitnaan niya ay ang pagpapakain sa 5,000 tao, kasama mga babae at mga bata dito, sa pamamagitan ng 2 tinapay at 5 isda. Kung iisipin natin, kasi sa binanggit niya dito na masyadong parang matalinhaga pa para sa mga disciples sa mga ganung mga pangyayari. Ang pagkaintindi ko parang sila'y bago-bago pa lang nakakasama ng ating Panginoon na hindi pangkaraniwang tao ang kanilang kasama dahil hindi kaya ng tao ang mga ginagawa ng ating Panginoong Yesus. Unang-una, paano mo mapapakain yung mga ganong karaming tao sa ganong kakaunting pagkain? Paano magkakasya? Kaya ang nasabi kong dramatize, kung ako nasa sitwasyon ng mga disciples ng ating Panginoon noon, ng mga oras na yon, siguro kung tayong ordinaryong tao, nakakita ng mga ganon, marami sigurong haka-haka, marami tayong isipin paano nangyari mga ganong bagay. So, hindi pa natatapos yung mga ganong gawa ng ating Panginoon, ay pinasakay na uli sila ng bangka ng ating Panginoon papunta sa kabilang lugar, sa kabilang pangpang. At ang sabi dito ay pero kung tinignan ko nag-research ako ng konti, yun yung parang Sea of Galilee, yung parang lawa yun. At sabi sa Mark 6:47-50, and when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. Sabi, hiwalay yung mga disciples sa kanya. So, naiwang mag-isa si Jesus sa lugar kung saan pinauwi niya yung maraming tao, yung mga pinakain niya, yung mga tinuruan niya, yung mga ministeryo ng ating Panginoon. And he saw them toiling and rowing, for the wind was contrary unto them, and about the 4th watch of the night, he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out. For they all saw him, and were troubled, and immediately he talked with them, and said unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. So naiwan ang ating Panginoon mag-isa. Gumabi, nanalangin pa siya habang ang mga disciples ay sobrang paghihirap na nanatiling nakalutang sa tubig sa lakas ng hangin. Nakalaban ang direksyon ng hangin na pinupuntahan nila. Baligtad ang hangin, kaya imagine niyo mga kapatid, kung kayo yung sa sinabi dito, ito isang laway o binanggit dito rin na dagat, sagwan sila ng sagwan, parang may bagyo dahil sinabi malakas ang hangin, at taliwas sa kanilang pinupuntahan. Salungat sa kanilang pinupuntahan. Ibig sabihin na hindi sila makakarating talaga doon sa pupuntahan nila. Parang nandun lang sila sa gitna. Kasi hindi naman sinabing nakarating sila. Basta sinabi nasa kalagitnaan sila at sagwan sila ng sagwan at hindi makalis sa kanilang kinalalagyan. At between Jesus and the disciples was half of the sea, sabi, nasa kalagitnaan. Dahil sinabi sa atin sa scripture, nasa kalagitnaan na tinatawag nga ng lawa ng Galilee. Sa kabila nito, ang mga disciples were in the darkness. Sabi, they were in the middle of the lake rowing against the wind, struggling hard. At isang Jesus na tahimik na nanalangin, at pagkatapos yung kanyang mga disciples is striving to stay alive. Kung nakakapanood tayo, nakakabalita tayo minsan na ganyan, yun nga, yung may hangin na ganyan, tapos hindi naman ganun ka-sophisticated ang mga bangka noon, imagine niyo siguro, hirap na hirap yung mga disciples patungo doon sa inutos sa kanila ng ating Panginoon. At
Bagamat malayo at madilim, kita ng Panginoon ang mga nangyayari sa kanyang mga alagad. Na hirap na sumasagwan sapagkat hindi nila pwedeng pakinabangan ang layag dahil kontra sa direksyon ng hangin ng kanilang direksyon na pinupuntahan na lugar. Then much later, as if the terror was not enough, Jesus walked on the water towards them, and he was about to pass the boat. Hindi na nga maintindihan ng mga disciples, tulad na sabi kanina, hindi na nga nila maintindihan na hindi pa tapos yung himalang ginawa ni Jesus sa mga maraming tao. Ito na naman yung kasunod. So, praise God. So, ang tendency lang nila ay nandun lang sa gitna. So, hindi sila makalis doon. Bagamat, sinabi rin dito na bagamat nasa gitna sila at nasa madilim na oras ng gabing yon, nakikita pa rin sila ng Panginoon. At the disciples were tired and scared, even got terrified that they started screaming. Tandaan nyo, yung mga disciples na ang ating Panginoon ay mga mangingisda. Kumbaga, sanay sila sa pero imagine nyo, kung sanay ka sa pangingisda, hindi ka sisigaw ng gano'n kung hindi gano'n kagrabe yung nararanasan nila. Dahil sabay-sabay ang mga bagay na hindi nila maintindihan. At isa pa, hindi lamang yung bagyo, may anyo pang silang nakita na naglalakad sa tubig. Imagine niyo, isa naman to, imagine niyo, may bagyo, malakas ang hangin, may makikita kayong tao na naglalakad sa ibabaw ng tubig. So, bilang tao, ang tendency ng tao talagang kasama na nga yung sigaw, kasamang, sabi nga, so ibig sabihin, naisip ko nga, so ibig sabihin pala nito, noong unang panahon pa, naniniwala na sila sa multo. Kumbaga may nagpapakita talaga. Kaya sabi ko kasi, sinabi lang, may nakita silang na anino o espiritu na lumulutang sa tubig, naglalakad patungo sa kanila. Sa Mark 6:50-51, for they all saw him and were troubled, and immediately he talked with them and saith unto them, be good of cheer, it is I, be not afraid. And he went up into them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measured and wondered. So Jesus assured them, nagpakilala dahil napagkakamalan na siyang isang multo. And Jesus introduced himself to them not to be afraid, and then joined them in the boat. Pagtapak ng Panginoon sa bangka, biglang tumahimik ang bagyo, the wind died down. Isang himala na naman yung naranasan ng mga disipulo ng ating Panginoon. Hindi pa nga, tulad na sabi ko na, hindi pa nga nila naintindihan yung mga nangyari. Kasi araw lang ang pinag-uusapan natin, hindi naman yung kinabukasan nangyari to. Sunod-sunod to eh. Ibig sabihin yung katapos nila, pagdating ng gabi, yun to na yung nangyari yun. Tumigil ang malakas na hangin, pumayapa ang malakas na alon. So, sa Mark 6, the 52-51, what major lesson can we learn from this powerful story? First of all, Jesus sent his people on boat to row, to cross bodies of water. Minsan kasama siya agad, kasabay. Minsan pinapauna, minsan pinapasunod. Ito yung mga mababasa natin sa Biblia, mga sitwasyon na nangyari na kasama niya yung mga disciples. Merong kasama nila kagad si Jesus, o pinapauna niya tulad ng nangyari dito, o nauna na si Jesus, sila'y sumusunod. Pero ang Panginoon ng kanyang mga alagad, pinapunta niya sa ganitong lugar, patungo sa ganung lugar. Madalas kailangan silang magsikap, magsagwan, kumayod, magtrabaho, and in this trouble, the Lord sent His people, and the sailing could get rough. The mission could be difficult, even questionable and scary. Kung paano yung mga disciples ay pinasakay sa bangka matapos sumunod sa kanya, ay bagyo ang inabot at hirap at takot ang mga nangyari sa kanila. Nangyayari rin sa ating mga buhay ang gantong bagay, mga kapatid. Kung isipin natin ang Panginoon, sabi nga, sila sumusunod na. Kasama nilang Panginoon, pero nangyayari ang mga gantong bagay. Sabi ko nga kanina, nabanggit ko, ang mga patotoo at mga testimony ng ating mga kapatid ay halos ito na rin yung exhort, sabi ko. Halos katugma na rin niya. Hindi porket kasama natin ang ating Panginoon,
hindi na tayo makakaranas ng mga ganung bagay. Sila nga kasama na nila pero naranasan nila mga ganitong mga pangyayari. Minsan nakala mo ay lulubog ka na. Kala mo pinapabayaan ka na. Life itself could be a struggling. Yung mabuhay ka lang ng isang malaking accomplishment. Tulad ng nasabi ng ating worship leader kanina, makita mo lang, masilayan mo lang ang bukas, isa ng malaking accomplishment o pagpapala ng Diyos. Hindi yung mga inahangad natin na ibang mga bagay. Makita mo lang buhay ka, makita mo yung mga mahal mo sa buhay na buhay. Ito ay isa ng pagpapala na galing sa Diyos. Kahit hindi guminhawa, hindi ka pa yumayaman, hindi ka pa gumagaling sa lahat ng sakit, buhay ka pa lang. Yan na yung pinakamalaking pagpapala o accomplishment ng ating Panginoon sa ating buhay. Dahil ang buhay hindi ganun kadali sa sanlibutan to. And even if Jesus you are obeying, if it is a trouble that Jesus tells you to do, a command that God tells you to do and obey, hindi ko sabi ko, sumusunod ka sa mga palatuntunin ng ating Diyos ay mapapadali na ang iyong buhay. Hindi ko mo ginagawa mo ang mga dapat marapat ay inuutos niya ay dapat mo nang asahan na magiging madali ang buhay. Magiging masagana at mapayapa ang iyong buhay. And when this time comes in our life, Jesus might seem wrong. Sabi, dahil tayo ay tao lang, minsan hindi mo mayaalis sa ating isipan na bakit ako? Bakit ako pinabayaan? Napapaisip tayo, bakit ganito yung nararanasan ko samantalang hindi naman ako bumibitaw sa salita ng Diyos. Hindi naman ako nagkukulang na sundin ang mga utos ng ating Panginoon. Minsan dumarating sa isip ng tao mga ganong tanong. He might seem distant and aware. Dumarating minsan sa buhay natin na tinatanong natin ng Diyos parang mali yata. Parang mali yata ang Diyos. Minsan nababaltaan natin isang buong pamilya namatay o mababaltaan natin na namatay sila sa isang paglubog ng isang barko. Parang hindi tama, o minsan may mababaltaan tayo na kamag-anak natin na pagkamatay niya, doon natin maisip, wala namang ginawang masama ang taon to, lahat mabuti. Bakit siya? Minsan may mga tanong tayo na hindi natin maintindihan. Merong mga tinatama ang buhay nila, mapapahamak ka sa paggawa ng tama. Meron mga tao naman na wala naman siyang ginawang masama pero nakakulong. So maraming tanong sa Diyos ang mga tao. Merong sumusunod sa Panginoon, yung negosyo hindi nagtatagumpay, samantalang yung gumagawa ng masama, nakita mo yung mayaman, yung umuunlad. So parang minsan maisip mo, unfair yata, parang hindi ganun. Parang minsan maisip mo, sama-sama ng ugali ito, pero manager mo siya. Samantalang ikaw nagsisikap, gumagawa ka dahil sa Panginoon, pero nandiyan ka pa rin. May maraming tanong ang tao sa buhay habang siya nabubuhay dito sa mundong to. God might seem insensitive at times, but the Bible was very clear in this story. While the disciples are struggling to keep afloat, Jesus sees them. Sabi, malinaw na malinaw sinabi ng Panginoon na bagamat nakikita niya, bagamat nandun ang kanyang mga disciples na nagsasagwan, nagpapakahirap na mabuhay, sabi, nakikita sila ni Jesus. So, sa ating mga buhay, huwag niyong isipin na mali ang Diyos. Huwag niyong isipin na pinapabayaan tayo ng Diyos. Nakikita niya ang lahat. Ito ay 100% dahil sinabi niya, bagamat nasang ka, ano pang ginagawa mo, nakikita ka ng Diyos, sabi. What is more important than seeing, and Jesus also pray for us. Pag pinagsama-sama ang dalawang to, na nalagay mo sa buhay, feel secure. Iniisip mo, lulubog ka sa lakas ng alon, sa lakas ng hangin. Sumisikap ka, sumasagwan ka, but Jesus sees and more than seeing, Jesus pray also for us. Hindi lang porket naghirap ka, hindi ka na nakikita ng Diyos. Nakikita ka niya at pinagdarasal ka niya. Balikan natin yung Mark 6:46, sabi, and when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. Sabi. It is very clear, after leaving
his disciples, Jesus went to the mountain and prayed. Kahit ano pa ang pagsagwan at pagsisikap, kahit anong hirap, kahit anong pagpupunyagi mo, remember Jesus sees you. Wala naman tayong maililihim sa Diyos. Wala tayong pwedeng puntahan na hindi niya tayo makikita. Kung iisipin natin, bakit hindi na lang niya biglang iligtas ang mga kanyang mga disciples sa sitwasyon na yon? Pwede naman yung sabihin na, alon, tumigil ka, o bagyo. Kasi dito nakikita niya talaga yung mga disciples niya. Pwede naman iutos na lang. Sabihin niya na tumahimik. Tulad ng ginawa niya nung ginising siya ni na Pedro, nung kasabay ng kasama siya natutulog, na ginising siya, sinabi lang niya, tumahimik, tahimik. Wala nang cheche-bureche, wala nang sinabing, basta tahimik lang sinabi niya na nahimik. Pwede naman sabihin ganun dahil binanggit dito sa unang statement ng Bible na nakikita niya yung kanyang mga disciples na naghihirap. So, pwede naman sabihin habang siya nandun, pwede niya i-command yung alon o yung bagyo na tumigil. Pero bakit naglakad pa sa tubig at parang tinakot pa niya yung mga disciples niya na muntik na siya mapagkamalan na multo? We are most powerful when we are praying down. Sabi niya kasi yung sitwasyon na to, iniwan niya yung mga disciples niya at humiwalay siya. Alam niyo kung gaano kahaba nagdasal ang ating Panginoon sa sitwasyon na yon? Biro mo, pagka-uwi niya sa mga tinuruan niyang libo-libong tao, umalis siya nagdasal. Hanggang sa umabot, sabi niya sa 4th watch pa ng gabi. Alam mo yung ibig sabihin ng 4th watch? Kumbaga sa, dahil inati nila ng 4 ang gabi, ito yung bago mag-dawn. Bago magbalik. So, kung titignan nyo minsan sa internet, titignan nyo, ito yung pinaka-deepest or darkest night, yung 4th watch. Madilim na madilim o talagang sobrang tahimik. Ito yung pinakakalaliman ng gabi, sabi. Kung minsan ginagawa natin ang prayer kung bakit ito ang last resort. Ito pa. Sabi. Ang Panginoon, tandaan nyo, nagdarasal siya, sinugo niya yung mga disciples sa gitna. Ang tao, ang tendency niya, nagiging last resort niya ang pagdadasal. Pero sa atin, alam ko, naniniwala ako dito, tulad ng napag-aaralan natin, sa anumang ginagawa mo, sa anumang plano mo sa buhay, ibigay mo muna sa Panginoon. Ipagdasal mo muna sa Panginoon. Yun ang tama. Dahil yun ang ginawa ng ating Panginoon. Inayaan niya muna yung mga yon, nagdasal muna siya. Malay natin, alam niya na kasi yung mangyayaring ganun eh. Pinagdasal niya muna sa Ama mga ganung bagay, bago niya inutos yung mga ganun sa kanyang mga disciples. Dahil alam niya mangyayari yung mga ganun at para mayayag sa mga, dahil sabi nga, parang bago-bago pa lang sa sitwasyon na to ang kanyang mga disciples, parang umpisa pa lang ng ministeryo ng ating Panginoon. Kaya, doon pa lang, kung himayin natin ang verse na binigay ng Mark, kung hihimayin natin talaga, tinuturuan tayo kung ano ang tamang gawin ng ating Panginoon. So, hindi ang dasal ang last resort natin sa problema o sa mga inihingi natin sa Panginoon. Palaging dapat mauna yon na itaas mo sa Panginoon o ibigay mo sa Panginoon ano man plano mo o ano man hinihingi mo. Hindi yung pag nandiyan ka na, pag mamamatay ka na o may problema ka na, doon ka pa lang nagdadasal, doon ka pa lang nanghihingi ng tulong sa Diyos. Sa biglang tingin, sabi ko nga kanina, inuna na muna ng ating Panginoon ang magdasal bago ang lahat ng bagay. Jesus knows our situation before the foundation of the world. We are all already in His mind. Jesus knows our struggles, sees us rowing hard. Nakikita ng Panginoon kung nagsisikap tayo, kita rin niya kung tayo ay nagpapabaya. Alam niya ang ating ginagawa, walang nagsisikap ang nasasayang, lahat alam niya ng Diyos. Kaya lang, kuminsan, sabi nga, ang last resort natin ay yung pagdadasal. Hindi po ganun mga kapatid. Kailangan palagi mauna ang pagdadasal o itataas muna natin sa ating mga Panginoon kung ano man ang ating mga plano. Sabi nga sa Romans 8:34, who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Tulad ng sabi ko, ang Panginoon nagdadasal muna.
dahil siya yung ginawang intercession ng ating Amang Diyos. Sabi dito, sino ang kasama ng ating Panginoon o sino yung nasa kanang kamay ng Ama sa langit? Si Jesus. Jesus pray for us. Ask Jesus to pray for you because He is the intercessor, the right hand of the Father. Ano sabi ng Bible? Jesus is interceding for us. Laging nakikiusap sa Diyos Ama para sa ating kapakanan. We pray to the Father in the name of Jesus. Even Jesus taught His disciples how to pray. Yung Our Father who art in heaven. Yun ang tinuruan. So, yun ang right way talaga. Na hindi natin pwedeng baliwalain. Kailangan tama palagi tayo sa addressing. Sabi nga ng pag nag-sharing tayo, baka return to sender ang mangyari sa lahat ng mga dasal natin. So mababaliwala yung mga hinihingi natin. Kailangan alam din natin kung saan ang tama, kung ang tamang pamamaraan, kung paano lumapit sa Diyos. Sabi rin sa Hebrew, wherefore He is also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Lahat daw ay nakakarating sa Ama sa pamamagitan ng anak. Amen. Sapagkat walang tigil, walang humpay na namamagitan si Jesus para sa atin. Even now, Jesus is praying for you and for me. Walang ibang hangarin si Jesus kundi ang ilapit tayo sa Ama, sa Diyos Ama. Sapagkat alam niya ang nagaganap sa bawat isa sa atin. Maging ang bilang ng inyong buhok ay alam niya. Kung ilan ang tumutubo kahapon at ilan ang nalalaglag kanina ay alam niya. Kaya mga kapatid, kahit kailan, huwag sabihin na nalilimot tayo ng Diyos. Dahil alam niya, katiting-titing alam niya ang nangyayari. Jesus sees. He knows. At kung hirap na hirap ka na sa kakatrabaho o kakayod, o parang wala na naman nangyayari, hindi yun totoo. Hintayin mo ang kanyang deliverance. Just keep the faith. Huwag kang tumigil sa paniniwala sa Diyos. Life is just like crossing a lake. Sometimes it is calm. Sometimes it is difficult and troubled. But in all those times, Jesus knows. Just never gives up. Amen. Huwag tayong titigil dahil nakikita ng Diyos ang paghihirap natin, ang tagumpay natin. Lahat wala tayong may tatago sa Diyos. At ang title nga pala, Keep the Faith, mga kapatid. Halimbawa na lang sa mga survivor sa mga lumulubog na barko. Palagay nyo kaya alam nila kung ilang araw na silang nagpapalutang-lutang sa dagat? Hanggang sila ay masagip. Pero kung iisipin natin, vice versa. Kung iisipin natin, kung alam mo na 5 araw, 7 araw bago mag-survive ang isang tao sa dagat, kakayanin mo kaya ng isip mo na parang, pag sinabi pa lang sa'yo, parang ang hirap. Parang hindi mo yata kaya. Pero yung mga survivor, sa pagsisikap nila na mabuhay, sa pagsisikap nila na lumangoy hanggang sa makakita, yun yung sinasabing struggle. Nag-i-struggle sila. Hindi yung vice versa na pag sinabi sa'yo, mabubuhay ka kaya sa 7 araw na nasa gitna ng dagat, doon pa lang, may konklusyon ka na hindi mo kaya. Ganun ang nangyayari sa buhay ng tao. Iniisip mo yung problema, pero hindi ka nagsisikap. Kaya sinasabi ko, kung ikaw yung nasa mismong actual na yon, kung ikaw yung magsisikap na mabuhay o mag-struggle sa buhay, hindi mo malaya, nandyan na pala yung sasagip sa'yo. Ganun yung nangyayari nangyayari sa mga disciples. Hindi lang, pero tuloy pa rin sila sa pagdadasal, tuloy pa rin sila sa pag-struggle, sa pag-row ng kanilang bangka. Ganun din ang buhay ng tao, mga kapatid. Habang ganyan ang naranasan, huwag kang bibitaw. Huwag mong kalimutang may Diyos na nakakita sa'yo. Ganun din ang mga pagtitiis tulad na sabi ko kanina, kung minsan, sa mga asawa, sa trabaho, minuto, araw-araw, nagpapasensya ka, nagtitiis ka sa mga kasama mo, mga taong nasa paligid mo. At malay mo, isang araw, sabi nga, yung kinamumuyan mong tao, dapuan siya ng banal na espiritu. Iglap lang kasi yung mga pangyayaring yan yung mga ganyang bagay. Sabi nga minsan na may mababaltan tayo. Bagamat minsan hindi natin napapansin na ito yung mga gawa ng Diyos o himala ng Diyos. Halimbawa na lang yung babaltaan natin ng mga nasusunugan. Siguro iisip natin yung taong nasa tabi ng nasusunugan bagay, nagdadasal yan na
isave siya o isave yung kanyang ano. At pagdating doon sa kanya, biglang mamamatay yung sunog. Yung palang isang milagro na dahil sa pagdadasal niya, sa minutong yung nangyaring yun, isa nang himala sa Diyos. Kaya sabi niya, huwag kang mag-give up, sabi niya. Yung mga anak natin na pinagdadasal na matigas ang ulo, huwag kang titigil, huwag kang susuko. Malay mo isang araw, titino yan. Magkakaroon, kasi walang imposible sa Diyos. Anytime kaya ng Diyos lahat ng, kaya wag kang bibigay, wag kang give up. Patuloy lang na gawa mo ng mabuti yung anak. Kung ang anak mo ang problema, wag mong tigilan sa paggawa ng mabuti. Isang araw, at nakikita yan ng Diyos, isang araw na lang magbabago yan. Malay nyo sa paghinto nyo pala ngayon, ang timetable ng Diyos ay kinabukasan pala, bumigay ka na. So, hindi mangyayari yung mga ganun na hinihingi mo. Kaya, wag kang titigil sa paggawa ng mabuti, wag kang titigil sa pagdarasal sa Diyos na isang araw, mangyayari yung mga dinadasal mo. Sabi nga sa Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Sabi. Kaya sabi ko sa inyo, wag kang titigil sa paggawa ng mabuti. Wag kang titigil sa pananampalataya mo sa Diyos. Dahil, sabi nga, ang timetable ng tao ay iba sa timetable ng Diyos. Sabi nga, sinabi rin sa Biblia, ang one day sa Diyos, 1,000 years sa ano. Kaya ang layo. Malayo kasi iniisip ng tao yung ganitong oras, hindi ganun. Hindi ganun magtrabaho ang ating Panginoon. May sarili siyang oras, may sarili siyang timetable para sundin. At kung ikaw ay taong matuwid at alam mo at naniniwala ka sa Diyos, alam mo hindi lahat ng hinihiling mo na alam mong sa ikabubuti rin niya, alam mo mangyayari ang bagay. Sa araw mangyayari mga ganung bagay. Sabi nga sa Galatians 6:9, if we don't give up, unang Diyos sa lahat, na huwag ka lang susuko, huwag kang bibitiw, at huwag kang tumigil sa paggawa ng mabuti. Kung minsan may nakikita tayo na yung tulad ng pinagdarasal natin, mga anak natin, sabi ko nga kanina, huwag mong i-give up ang mga anak mo. Dahil isang araw, susunod at magiging, lahat ng hiniling mo, lahat ng itinaas mo sa Panginoon, mangyayari. Sabi sa Hebrew 10:23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Ang ating Panginoon. Laging umasa, huwag niyong pabayaan na dayain kayo ni Satanas at mawalan ng pag-asa. Yung mga nagpapakamatay, yan ang mga nadadaya ni Satanas. Though God knows, God doesn't act immediately or instantly. Sabi nga kanina, ang timetable ng Diyos at ang timetable ng tao ay malayong magkaiba. Sabi rin sa John 11:5-6, may isang alimbawa rin dito na nangyari ng tulad ng timetable, yung kay Lazarus. Sabi dun sa 5:6, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Sa 6, when he had heard therefore that he was sick, he abode 2 days, still in the same place where he was. Isipin nyo ang tendency ng tao, pag ikaw may matalik kang kaibigan, kung nandun ka rin lang sa lugar na yon, pupunta ka kagad doon sa kaibigan mo dahil binabalita mamamatay si Lazarus At sinabi niya, mahal na mahal ni Jesus si Martha, ang kapatid niya at si Lazarus. So kung isipin mo, bakit inayaan pa niya mag-stay siya ng 2 days, mga kapatid? Kaya sabi ko, kaya dinidiin ko kanina, iba yung timetable ng Panginoon, iba yung timetable ng tao. Ang tendency ng tao, susugod na yan na pupuntahan yung kanyang kanyang kaibigan. Pero si Jesus naghintay pa ng 2 days, sipin nyo. So tingnan nyo nangyari, sabi niya. Sa John 11:21, then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Sabi ko nga kanina, kung hindi ganun nangyari, bakit hinayaan pa ng Panginoon na mag-stay siya ng 2 days? Samantalang pagdating niya doon, sinabi lang niyang, asan si Lazarus? Bumaong ka, Lazarus. Yun lang. So, sa buhay natin, sa buhay ng isang tao, huwag mo isipin na yung hinahangad mo, sana ganito mangyari kinabukasan o ganito. Hintayin mo ang Diyos dahil may sarili siyang timetable. At napakasimple sa Diyos lahat ng bagay na hinihiling mo. Kahit gaano pa ka-imposible sa tao yan, walang imposible sa Diyos.
Biro mo, isang salita lang, bumahangon ka, yun lang. Hindi na kailangan pang magseremonyas, hindi na kailangan pang i-treatment. Isang salita lang ng ating Panginoon, tapos ang problema. So, wag tayong mawawala ng pag-asa, mga kapatid. Dahil ito isang salita lang ng Diyos. At magaganap ang ating mga inihingi sa Kanya. Kung minsan ang pakiramdam natin kay Jesus ay parang tayo nilalampasan na. Parang hindi na tayo pinapansin. At mas maintindihan natin ang Diyos at gaganta ang pakikitungo natin sa Kanya. Kailangan lagi kang magdasal. Lagi tayong, tulad ng ini-encourage nga ng ating mga kapatid, nakatandang mga kapatid, palagi kahit nasaan tayo, kahit anong oras, huwag makipag-communicate tayo sa Kanya. Dahil ito ang nakakalugod sa ating Panginoon. Sometimes God rescue but it's not recognizable. Minsan dasal ka ng dasal na tinutulungan ka na pala ng Diyos, hindi mo naintindihan. Kasi yung pamamaraan din ng Diyos at pamamaraan na inisip ng tao ay magkaiba. Kaya kala mo, minsan hindi ka pinakikinggan ng Diyos, hindi mo alam, tumatakbo na pala yung kasagutan dun sa hinihingi mo. Kasi unang-una, siya ang Diyos. Iba yung timetable, iba yung pamamaraan niya. Kaya dapat yung mga ganitong bagay, bilang mga pinili ng Diyos, kaya nga tayo nag-aaral para maintindihan natin kung anong mga pamamaraan ng Diyos. At hindi maging questionable ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng Diyos, para maintindihan natin siya. Para makapunta tayo dun sa gusto niyang mangyari sa atin. In perfection. Sabi sa Mark 6:51, sabi niya, and he went up unto them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure and wondered. Gusto niyong tumigil ang paggampas ng alon sa inyong buhay? Pumayapa ang tubig, manahimik ang buhay? Welcome Jesus into your boat, into your home. Ito ang sikreto, ang Panginoon. I-welcome niyo siya. Sabi nga kanina ng ating worship leader, kumakatok. I-welcome niyo ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Pero nang si Jesus ay sumampa, anong nangyari? Pagsampa pa lang niya, tumahimik. Sampa pa lang yun, ha? Iba. Kakaiba talaga ang ating Panginoon, biro mo mga ganung bagay. Sinong tao makagawa ng ganun? Sa buong history ng tao, walang mga ganung bagay. Pero huwag kayong palilibang dahil may mga kasaysayan naman na, tulad na sabi kanina, na minsan, kasama na si Jesus bago nangyari yung mga ganung bagay. Na tulad nga nung nasabi ko, nung ginising pa nila si Jesus dahil masyado silang takot doon sa bagyo, lakas ng hangin na nangyayari. Kaya sinabihan nga sila na kayong maliit sa pananampalataya, sabi niya. Kaya nawa, hindi tayo ganun. I-practice natin kung ano yung binigay sa atin ng Diyos. At manalig tayo sa Diyos, manalig tayo sa Kanyang pag-ibig, manalig tayo sa Kanyang kapangyarihan. Iasa niyo lahat sa Diyos. Sabi niya, pag gumawa ka ng mabuti at malinis sa inyong puso, para kang nagpapautang sa Diyos. So lahat ng bagay kaya mong hilingin sa Diyos. Huwag nating kalimutan, huwag tayong tumigil sa paggawa ng tama at mabuti. Tandaan natin, ang mga disciples are still rowing while praying. Sila rin. Tayo rin, mga kapatid. Hindi yung sasabihin mong hirap na hirap ka na. Dahil kasama yun sa buhay. Kailangan mong magsikap habang nagdadasal, tulad din nila. Hindi lang dasal ka ng dasal. Sabihin mo, sana yumaman ako bukas, hindi ka naman nagtatrabaho. Paano yun? Hindi ganun ang buhay. Kasama yun. Sabi niya, kaya yung mga disciples, nagsasagwan sila habang nagdadasal. Kaya may mga example lang ang binigay ng Diyos sa atin para makita natin, maintindihan natin. Hindi porque hiniling mo, yun na yun. Kailangan kumilos ka rin. Palagi natin tandaan, mga kapatid, bago magtapos ang exhort ko, keep your faith with Jesus no matter what. Palaging si Jesus ang gawin natin sentro ng ating buhay. Hindi lamang sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga asawa at mga anak, sa ating mga kamag-anak. Nawa itong exhort ay naging encouragement sa inyo, mga kapatid, at nawa patawarin ako ng Diyos o patawarin niyo, kapatid, kung may nasambit akong na hindi ayon sa banal na salita o ayon sa ating Panginoon, at I'm subject for correction, mga kapatid. At hanggang dito na lang po, mga kapatid, ang binigay ng ating Panginoon bilang exhort. Maraming salamat. Praise be to God.
nakakagalak din yung sortation ng